Hello po sa ating lahat. Muli, nandito tayo para magbigay ng reaksyon sa trending issue, particularly doon sa West Philippine Sea. Okay? Ang isang mabigit na issue dyan ay kung paano ma-resupply yung mga Philippine Marine sa personnel na naka-destino doon sa Sierra Madre. Siguro lahat naman tayo ay pamilyar doon sa Sierra Madre. Yan ay isang lumang barko na purposely na ipinadpad doon sa area na yan bilang simbolo ng ating claim sa nasabing teritoryo. Ngunit ang naging problema sa ngayon ay pag ito ay binibigyan ng supply, siyempre kailangan nilang pagkain, kailangan nilang tubig, kailangan nilang gamot at saka iba pang bagay. So, kailangan nilang mabigyan ng supply. Ngayon, ang problema ay pag sila ay binibigyan ng supply, hinaharang naman sila ng mga Chinese Coast Guard o kung minsan Chinese Navy. Kaya sila ay wina-water cannon, binablock yung kanilang daanan, nagkaroon ng dangerous maneuvering. So, nahihirapan talaga yung mga barko ng Pilipinas. At saka isa pang rason doon, ang mga ito ay maliliit lamang compared doon sa mga malalaking barko ng mga Chino. Gayon, in that respect, marami yung mga ideas na i-float, ano? Siyempre, ang pangunahing kwan dyan, idea na i-float, particularly noon, ni ex-president Duterte, ay pagbigyan na lang, ibigay na yan sa China. Okay, para yon so mabibigyan sila ng supply without harassing. So in other words, bibigay na lang tayo sa pressure na ginagawa ng China. Okay, so alam naman natin na maka-China itong si ex-president Duterte. Pagkatapos mayroon din yung mga ideas na proposal na okay, kung wina-water cannon tayo, di dapat yung mga barko din natin ay may water cannon para iwa-water cannon din sila. Okay, so yan ang isang proposal. But maraming expert na nagsasabi, pag ginawa yan, then baka mas lalala yung situation. Okay? So, it's good that now, yung mga nangyayari dyan ay nabro-broadcast. Dahil noong panahon ni ex-president Duterte, ang ito ay sikrito. So, hindi na broadcast, ano? Ngayon, ang isa pang proposal ay ano kaya kung airlifting? Okay, so yung mga supply siguro ibibigay dyan through plane o through helicopter. But siyempre, hindi rin natin alam ang magiging sagot ng China. Baka may mga helicopter din o mga plane na ilalagay doon para harangin yung mga supply o para harangin yung mga planes o helicopter na magbibigay ng supply, ano? Okay. Ngayon, so lahat yan ay proposal, but siyempre dapat pag-aralan ng maigi. Pero may latest proposal na
nasabi ni Senator Hontiveros. Okay, sabi niya, ano kaya kung pag magkakaroon ng resupply mission, may mga barko na from yung mga alyansa ng Pilipinas na sasama. Okay? So, naisip ko rin yan noon. Kaya para sa akin na magandang i-try ito, no? Okay. Magandang subukan ito. Kasi nagkaroon na ng yung naval drills o nagkaroon ng balikatan. Actually, hindi naman masyado yung ginagawa ng China para maipakita niya na siya ay tutol sa balikatan, ano? May mga barko siya na isinisend, but then talagang kung tignan mo, hindi talaga para labanan ang balikatan na nangyayari. Okay? Kaya in conclusion, masasabi natin na pag ang barko ang mga barko ng Pilipinas ay may mga kasamang mga barko ng ibang bansa, tulad ng United States at iba pang like-minded countries. So, as if kwan din siya, no? Parang naglalaylo din ang China. So, magandang masubok yan. Okay? I agree to that proposal na pag magkaroon ng resupply mission, so imbitahan natin yung mga barko ng ating mga alliance. At the same time, diyan din makikita kung itong mga kaalyado natin ay talagang sincere sila na tutulungan tayo at whatever circumstances. Okay, so magandang balita ay magandang proposal yan. Saludo ako kay Senator Hontiveros sa proposal na yan. For me, it's a good proposal. Let us give it a try. Isubok kung it work. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.